What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Isang taong lumipas na naman mga kababayan na nananatili ang korupsyon at kabangagan sa administrasyong ito. Na magpahanggang ngayon hindi pa rin napapagod ang mga bangag sa kanilang mga ginagawang pagnanakaw at pang-alipusta sa ating konstitusyon. Nawika nga ni Kadado, payag po ba kayo na sa bagong taon magiging cycle lamang din ng ginagawang kabalbalan ng mga politiko sa atin? Grabe naman kung ganun. Kung kaya naman ang wika ni Kadado, sana sa darating na January 13 ng malakihang rally ng INC, sumama po tayo mga kababayan at ituloy na ang matagal na balak na paalisin sa pwesto itong si Bonget Di Umano. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika ni Kadado, lahat ng mga FGF na kanyang kasamahan sasama sa darating na rally ng INC na kanya ring inaanyayahan ang mga matitinong kapulisan natin at kasundaluhan na sumama na din upang makita ng mga bangag na hindi nagbibiro ang sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Malacanang is supposed to be the symbol of a flourishing nation, but it is a symbol now of stagnation. Putang ina. Gawin na lang natin tourist attraction na over the years ganyan siya, and then it ended up na people revolted. People stood up. Pangit yung revolted, People stood up and declared their sovereign will. Pinalitan lahat. Tinerminate yung presidente, tinerminate yung Senado, tinerminate yung Congress, tinerminate lahat sino mag-aabla? Sino? Kala ninyo kayong mga nasa gobyerno, sobrang abuso kayo. Kaya it has to be shown by the Filipino people in a historic na event na we all rose up and then terminated all of you, kayong mga abusado. We even shut you down. Shut down Malacanang, shut down Congress, shut down Senate. Anong gagawin nyo? Tawagin yung armed forces, tsaka yung PNP to defend you, to stop us. Pati yan, i-shut down din namin. Kaya AFP, PNP, doon kayo sa tama. Kumampi kayo sa tama yan. Doon kayo. Otherwise, it's gonna be a bloody picture. But we have to go through it. Kaya kung degree ng it's gonna be bloody, nasa sa inyo yan, nasa kamay niyo yan. Basta taong bayan, we have to go through it to emphasize the point. The point is, we are the sovereign Filipino people. And nothing in this world will stop us from doing so, from enforcing our sovereign will. Nothing in this world will stop us. Kaya yung pananakot ng mga tuwadcom, na ililitis lahat di umano ang mga vloggers na naninira sa kanila, sige, gawin nyo ng magkaalaman para malaman ng taong bayan na sa simpleng reaksyon, napapahiya kayo. Na anong gusto nyo mangyari? Na i-martial law, itiko mabibig ng taong bayan? Hindi maaari yun. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. May drug addict tayo na presidente. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. I think it's a fentanyl. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ihain na sa Senado ang isang resolusyon para amyendahan ang economic provisions sa saligang batas. Huwag mo na rin may didistractive sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayong Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na.
Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Anong gagawin natin? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Naging sentro ng kontrobersya ang akap ng sabihin ni Senadora Amy Grabe mga kababayan, lumipas ang isang taon na ang dami palang nangyayaring kabalbalan no? Sa loob ng gobyerno na hindi natin nabibigyang pansin. Sana ay mabukas ang ating kaisipan patungkol dito. Marcos na ginamit ito ng ilang kongresista upang lituhin ang mga Pilipino para sumuporta sa People's Initiative. 26 billion pesos ang nakalaan na pondo sa AKAP para sa taong 2025. Ang zero budget anya sa PhilHealth subsidy ay di makatarungan. Kinailangan pa ba natin na zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. I was waiting for Congressman Paduano to do that. Gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo eh? Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. And if Mr. Quiboloy does not show Grabe, no? up, I will cite him in contempt and have him arrested. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days. Halos araw-araw naman ang mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Yan ay aking papalagan. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Tuluyan ng hindi ipapansinin ng Philippine National Police ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa drug war campaign ng Duterte administration. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start an investigation tomorrow. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Ayaw ko lang talaga ng Kitang-kita mga kababayan na ang highlight ay ang mga Duterte sa taong to no? Sa pamumulitika sa kanila, paninira. ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng seryosong bagay ng war on drugs sa Kaya ako bastos man, Salamat ka. wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako darating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. You for Hindi ka putting it on dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. This rally in Liwasang Bonifacio is the beginning of the end of violation of the rights of the Filipino people. Kahit mawalan tayo ng boses, sisigaw at isisigaw pa rin natin ang katotohanan. Kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Dahil ang Pilipinas ay pagmamalari ng Diyos na may kapal! Sana hindi tayo kinakalimutan. Sila lang yung kumangon eh. Ito po ay para sa bansa. Diyos ang bayan! Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Quiboloy. Sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Pag-negotiate na, dito isa kay kakuan nga, magkaingon dyan ka nga, or siya diba? Nga, na yung mga bata na to, wala kong kapalog kung sa ko ang sa mga bata na to, na nakakita sila ngayon kanina hitabo. So, nag-up na lang nga, wala epektuan sa mga bata na to. Yan lang ang nangyari mula sa simula. Puro false accusations lahat. Puro kasinungalingan lahat. Walang katotohanan. Kung nakikinig kayo at nanonood kayo kay Pastor, alam nyo kung ano ang pinakangalan ni Pastor. Puro pag-ibig ng aming dakilang ama ang pinangangalan ni Pastor. Puro pagtulog sa kapwa. Puro sa kauunlad ng ating bansa. Alias warrant of arrest. Address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Right na yan ay Pasig. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, mag-hire ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa iyong sa gusto mo. Right? This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines
that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the Kingdom of Jesus Christ. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Alas 5 papasok kami. Meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pee, ang kapal ng semento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan. Ayun, pumapasok sila. Ayun, sinira na nila. Grabe, no? Ang sabi ni Mori kanina, alas Umabot din sa ilang buwan tong panggigipit nila sa KOJC noon, mga kababayan, kung matatandaan nyo. ng umaga, sila, may pumapasok sila. Yung natin situation kahapon, kahit pa pinato tayo ng mga monoblock at yung claim nila, meron tayong gift gas na ginamit o wala pong katotohanan ng law. Tinapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. May naka-tag para dyan na mga battle gear. Pero kung initial reaction nito, pwede yan. Kapal ni Bongi at hindi daw armado ang mga kapulis ang pumasok sa KOJC. Eh, kitang-kita sa mga binabalita, halata talagang walang alam, bangag. Ibayin na nila ang aming gate marcher. Sabi sa Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. If the PNP, the very institution that is mandated to uphold the law, is the one who violates it, where can the ordinary citizen turn for justice and protection? Who will defend the rights of those who are powerless? Alam niyo sa sarili ninyo at puso ninyo na inosente si Pastor at spiritual si Pastor. Mga bayaran kasi kayo. Yun ang totoo. Sa lahat ng mga dissidents, sa lahat ng mga nagkiklaim na pastoral sila at naninira ngayon kay Pastor, nagpaparatang ng kung ano-ano na maruruming mga maruming bagay, especially ang rape na yan. Alam nyo, kayo yan eh. Kayo exactly kung ano yung sinasabi nyo na marumi against kay Pastor, against sa kingdom, against sa pastoral, kayo yan. Hindi nyo tinanggap yung disiplina, tapos lumabas kayo ng kingdom, tapos ngayon nanggugulo kayo sa amin. Kung totoo yung pinagsasabi nyo, harap kayo with your bare face. Pakita nyo sa mundo kung yung mga pagmumukha nyo, papa-interview pa kayo dyan sa mga mainstream media, bakit naka-blur? Bakit nakatago yung mukha ninyo? Kasi alam ninyo, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi nyo. Hindi ho tayo walang laban sa dulo. Tayo ang mag-iisip. Ito ba ang bansang gusto ko? Ang kinabukasan ko ba ay ganito na lamang? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nang gagaling sa taong bayan. Isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015 hanggang po sila ay manalo. Katulad ng ginawa sa SMNI, obviously ito ay isang form of harassment. After ng kay PRD, press lang meron tayo walang freedom. SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse. Tatayo tayo dahil sa katuwiran at kabutihan nating ginagawa kahit lapastanganin pa tayo. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. He would be an asset. I am announcing my support. I will campaign for him all throughout the country. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at mulambok ang atong angasan. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating muting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Kausapin niyo yung mga kamag-anak niyo ha, sabihin niyo na pagkahudyat all over the country, pwede sumabay na tayo sa iglesia, no?
Sa INC, marami naman INC. Critical mass yun, nationwide, all over the world. Labas din kayo, FGF International. Labas ang FGF with INC. Labas yung ibang grupo. And I would suggest na yung ibang grupo, doon labas na rin kayo. No, wala nang pakeme. No. Para tapos na. Para February, tapos na yan. Happy-happy na tayo, di ba? It can be done. People's sovereign will, di ba? So, maraming salamat sa INC in advance. Maraming salamat sa INC. Mga kababayan, ang kinakailangan ng INC, suporta. Mga Kristiyano, ang kinakailangan, suportahan natin ang INC. Hindi ito yung sino nauna, sino dito yung grupong magaling, hindi. Pilipino tayong lahat. No? Yun yung battle cry, Pilipino tayong lahat. Kaya natin to pag sama-sama tayo. No? So, Pope, incoming Pope, Tagle, Tagle ang sabi nila eh. Incoming Pope, Cardinal Tagle, maraming salamat at ikaw ang napusuan. Congratulations. And we will appreciate it so much if you will go out of your way and then support Filipinos who are going out with the INC. Cardinal Tagle, malaking bagay na ikaw mismo ang magsabi na kayong mga Kristiyano lumabas kayo at ipaglaban ninyo yung tama. Correct. Ayon sa kagustuhan ng ating pong may kapal. Maraming salamat, Cardinal Tagle. Thank you. Imagine, first Filipino po, hanip, no? Grabe, galing, no? Okay. Pero, yun nga eh. Nasa end of days na rin tayo eh, no? Nasa end of days na rin tayo. So, sana malakpasan natin lahat ito. Okay. Daming problema eh. Food security, problema eh. Tapos yung antichrist, problema. Magpapakilala yun eh. And then yung defense natin, no? Capability natin. Kasi World War yun parating eh. No? Either World War yan. Regional war, wala yun eh. Kampi-kampi yan eh. So, we better be prepared. No? Siyempre, nandun yung persecution, pero at least we have to be ready. Either yung ang tag dito, yung spiritual readiness, no? You're ready to be with your God, and then sana malakpasan natin yung trial. Daming problema, no? Tapos may mga sakuna pa na parating, yung earthquake na sunod-sunod. Yung magnitude 10 na earthquake, Diyos ko. Yung polar shifting, nakampucha. Tapos yung yung tatama na asteroid. Ano ba yan? Ang dami. Ang dami. Okay naman yan. So, isa-isa lang. Ayusin muna natin Pilipinas. Dave Capdado, Happy New Year. Basta suporta lang kayo sa INC, ha? Suporta sa INC, no? Suporta sa INC. FGF will support INC. Okay? We all support better Philippines, no? So, hindi lang malinaw yung objective. Objective, parang ayaw yata na impeachment, ano? So, yun yata objective nila. Pero yun nga, in-explain ko eh. Kung ganon, mag-rally tayo, isang rally na lang ba? Pwede ba? Isang rally na lang? One time, big time na lang. Tama na isang rally. Tama. Tatrabaho ang tao. We cannot last another year siguro. Much more if yung tapusin yung term. Cannot be. Yun yung isipin nyo. Magra-rally tayo para lang mag-gripe tayo para sabihin natin yung ayaw natin. O magra-rally tayo para tapusin natin. Kasi, grabing pagnanakaw yung ginawa, wala naman silang pakialam eh. Kung magsalita kayo na magsalita, mag-rally kayo, lupay-pay kayo dyan sa kalsada, wala silang pakialam. Wala nga silang pakialam doon sa nabaha eh. Yung mga namamatay, wala silang pakialam eh. So what makes you think na may pakialam sila na mag-rally and sabihin nila ng hinanaing ninyo, wala silang pakialam. So, dapat one step higher. You are terminated. Sovereign Filipino will. Yun dapat, ang mindset. Dapat, pantay-pantay tayo lahat ng iniisip, ng wavelength, na pantay-pantay. Pare-parehas. Okay? Matira matibay. BBM, huwag kang alis. BBM, huwag kang alis. Tamba. Mga tuwadkom, huwag kayong alis ha. Lumabang kayo. Paglaban nyo yung karapatan nyo, di ba? Congressman kayo. Nasa posisyon. Ikaw, BBM ha, 31 million votes. Ipaglaban mo yung katwir, yung karapatan mo. Marcos ka, presidente, second time around. Paglaban mo, mahawak ang armas. Sayang yung training mo, labang ka. Labang. Fight to the death. No, fight to the death.
Kanina nag-upload ako ng yung plano, no. Sabi ko na nga sa inyo, nag-upload ako kanina ng plano. Sabihin ko na ito yung plano, yun yung yung ina-upload ko. This is the FGF plan. Tapos noon you read between the lines, pero yung movie nga ng a bridge too far, no. So, yung plano nila, kitang-kitang ba't nagkamali. It is the single road leading to Arnhem, yung a bridge too far. Yun yung problema. It is that single road leading to Arnhem and that fog, etc. Kasi ginajustify nila, talo sila eh. Sipin mo, magpasok ka ng 35,000 troops. Tayo, magpapasok tayo ng 1 million. Boom, kunana. Uy, may plano. May plano, Sila airborne. Tayo. Special operations. May mas nandiyan ang iglesia. Yan yung airborne. Punta, yan ang iglesia. Boom, kunana. So, kinukwento ko yung plano para yung mga intel, magkaroon kayo ng picture. What is about to happen? para maisip-isip nyo na may masmasang kayo. Para ikwento nyo rin sa mga commander ninyo. Sir, ang dami. sir, delikado tayo. Para pagka pumutok, ready na ako. No, ready. Ako binibigyan ko ng ball pile, no? Ball pile, mga kabalyero, no? Ball pile. para di kayo mabigla. Sinasabi ko na nga tingnan nyo panoorin nyo yung A Bridge Too Far. No? Panoorin nyo yung A Bridge Too Far. Ngayon, yung plano nila, ang ganda sana, pero natalo. Kaya kami hindi matatalo. Kasi napanood ko yung sine. Napanood ko Kaya nga yung plano namin, mas maganda sa plano nila. Di ba? Pag-involve ka ng 35,000 na allied troops, ang mali nila Pucha. Kitang-kita yung mali No? Gago kasi yung plano Nagpalpak yung plano na yun. Kaya nga, it's nice to show it.